Bukas na ang umpisa ng campaign period para sa barangay at SK elections. Pero may mga dapat daw tandaan ang mga kandidato para hindi sila ma-bad shot sa COMELEC. Magbabalita si Mon Gualvez. Kung kinakailangan po mag-araw-araw kami na mag-operation baklas, gagawin po namin yan. Yan ang babala ng COMELEC lalo't bukas na ang campaign period sa barangay at SK elections. Una sa lahat, bawal magpaskil sa hindi common poster areas. Pwede sa private property, basta pasok sa sukat na 2 feet by 3 feet lahat. Pero kung nasa private property yan, mas malaki pa sa bahay yung mismong campaign material, susulatan po namin kayo, ipapatanggal namin sa inyo. Kung merong uniform tulad ng t-shirt, papayagan ito sa mga kandidato at hanggang tig-5 supporters lamang. Hindi naman bawal ang pagtataas ng kamay ng incumbent local government officials sa mga kandidato. Pero baka DILG naman ang magreklamo. Hindi rin naman daw bawal magkawang gawa, pero babantayan pa rin yan. Yan po mga regalo kahit na masyadong napakaaga ng Pasko. Yan po ay hindi po natin pipigilan, part ng Filipino tradition. Pero yung nagpapila ka ng tao, namimigay ka ng ayuda, gawin mo po sa November 1 o November 2. Hindi rin daw pwedeng palusot yung supporter ko noong nagpaskil o namigay ng campaign paraphernalia. Sa ngayon, 98% ready na raw ang COMELEC sa halalan. As of October 17, 100% na raw na nakumpleto ang delivery ng tinatawag na accountable forms o yung mga election returns, balota at statement of votes para sa 5 rehiyon sa bansa. At sa 19 hanggang 20 naman ng Oktubre sisimulan ang pagpapadala ng supplies dito sa NCR. Susubukan din ng early voting sa 2 lugar sa bansa para sa senior citizens, PWDs at mga buntis. Kasabay niyan, dininig na ng COMELEC kahapon ang petisyong i-disqualify ang Smartmatic sa bidding sa 2025 elections. Closed door ang ginawang hearing, pero dito, nailatag umano ang lahat ng panig. Ayon sa petitioner na si dating DICT Secretary Eliseo Rio, hindi kasi katanggap-tanggap na hindi pa rin mailabas ng nasabing kumpanya ang transmission log sa nakaraang halalan. Bakit ayaw ipakita yung transmission logs ng mga telcos? Kasi kung walang transmission ng mga telcos, ano yung nabilang ng mga servers, ng transparency servers? No? Sa panig naman ng Smartmatic, ipinaliwanag nila na nakadesenyo kasi ang ginamit nilang IP addresses nung halalan para mapalitan yung IP address ng telco, bagay na hindi naman nila itinago sa publiko. Aayusin pa sana nila ito kung hindi lang kapos sa oras. If you look at it, yung dating 3G modems, naka-configure yung VCM noon. Kaya lumalabas yung telco IP address. Since bago lang yung 4G, hindi pa ready yung VCM na ilabas yung ano. Dahil dito, nakatakdang i-propose ni COMELEC Chairman George Garcia sa Unbank na payagang buksan ang ilan sa mga ballot boxes para matuldukan na raw ang usapin. Binigyan ng 5 araw magkabilang panig bago mailabas ng COMELEC Unbank ang resolusyon at desisyon kung blacklist ng Smartmatic sa 2025 midterm elections o hindi. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.